24. Isang pasahero sa taxi ipinaaresto ng driver dahil umano sa panggagancho. Pero nasa presinto na ay nagawa pa ng lalaki naman loko na naman. Si Oscar Oida, naka-alerto 24. Air Supply, Guns N' Roses, Bon Jovi. Kung ano yung narinig nyo, ayan ang lalabas kong boses. Alan rocker at kaya umano makipagsabayan sa kahit kainong banda. Etong si Jerry Abona, alias Little John Bon Jovi kuno, nang umaraw sa amin sa Station 5 ng QCPD. Inabutan namin siya doong nakaposas matapos siyang iparesto ng taxi driver na si Marlon Simangan dahil sa panggagancho. Kwento ni Marlon, maayos pa naman daw ang itsura at hindi pa rocker nang maisakay niya si Abona alas 6 ng umaga. Sa halagang 5,000 piso, kinontrata raw siya nito para samahang mangolekta ng pautang. Pumunta ko kami ng Litex, umikot ko kami, tapos Taguig sa Signal Village. Tapos pagdating doon, dumiretso ulit kami sa Litex kasi maniningil daw. Pambibigay nga sa pambabayad sa akin. Tapos nakarating kami dito, gabi na, wala pa rin. Pero malalim na ang gabi, Nico Singh, wala raw nakolekta itong si Abona. At nang sisingilin na raw niya, hindi pambayad, kundi ang wig na ito ang inilabas niya. Sabay nagpakilalang, Sinut niyo to, Little Bon Jovi daw siya. dito na nagpasya ang taxi driver na dalhin sa presinto ang kanyang pasahero. Pero nasa presinto na, nagawa pa raw makapanggoyo nitong si Abona. Samahan lang daw siya sa kanilang bigasan. Tapos na ang problema. Kaya kasama pa ang mga pulis, sinadya nila ang nasabing bigasan. Pinuntahan ho namin yung bigasan eh. Sa kanya daw ho yun eh. Tapos yun, kumuha ko kami ng bigas, siya ang nagbukas, giniba niya. Tinulungan ko pa, ako pa nagbuhat eh. Ako pa nagbuhat? Opo. Yun pala, ang pinasok nilang bigasan, di naman pala pagmamayari ni Abona. Nang mabuking, Sabi pa sa amin kanina, idaan nyo nga ako sa sa concert ko kasi tutugtog ako mamaya. Sabi niya, sir, wala na, 9-6 na yata to. tuloy, bukod sa taxi driver, inireklamo na rin siya ngayon ng tunay na may-ari ng bigasan. Ipinasa naman ni Abona ang sisi sa anyay mga taong may utang sa kanya. Promise nyo, iniiba-iba nyo, next week, at binubukas-bukas nyo ako. Ang daming bukas kasi. Ngayon, magpapakulong ako ng dahil sa inyo. Oscar Oida, naka-alerto 24. Isang nurse na papunta na sana sa Kuwait ang natagpo ang patay sa loob ng condominium unit ng kanyang nobyo. Nakatutok si Emil Sumangil, exclusive. Siya ang 23 anyos na si Liza Avila, isang registered nurse at nakatakda na sanang umalis patungong Kuwait para doon maghanap buhay. Pero sa isang iglap, naglaho ang mga pangarap na ito, makaraang patayin si Liza. Hindi ko talaga kaya. Ito ngayon ang hindi matanggap ng mga naiwang makal sa buhay ng biktima. Parang awanan nyo. Kailangan ko ang katarungan ng anak ko. Sa investigasyon ng Criminal Investigation Division ng Taguig Police, natagpo ang patay si Liza sa loob ng condominium unit ng kanyang 39 anyos na nobyo na si Inan de Dios, isang negosyante sa ika-4 na palapag ng Fucoidan Condominium Building sa Taguig na pag-aari rin ng pamilya de Dios. Sa pagsisiyasat ng scene of the crime operatives ng Southern Police District, lumitaw na pinatay si Liza sa pamamagitan ng strangulation o pagsakal. Ayon sa ina ng biktima, Miyerkules ng gabi noong isang linggo, nagpaalam si Liza na manonood ng sine kasama ang nobyo. Hindi na nakauwi at nabalitaan na lamang nilang ito'y patay na kinabukasan. Itinuturing na ngayong suspect ng Taguig Police ang negosyanteng kasintahan ni Liza na si Inan. Pati ang 3 pang lalaking tauhan nito na pawang nagtatrabaho sa kondo, iniimbestigahan na rin ng PNP. Nakatakdang kunan din ng semen specimen si De Dios kasama ang 3 iba pang suspect para ipagtugma sa similyang nakuha sa ari ng biktima. Nawawala yung cellphone, that is already robbery. Pero marami hong ways kung paano natin itago kasi ang krimen eh. Kung criminal mind ka, syempre, isipin mo, sasabihin mo lang, kunwari, robbery ito. Sinubok ng GMA News na kuno ng pahayag si De Dios, pero wala raw ito sa condominium building ayon sa naka-duty na security guard. Pero itinanggi ni De Dios sa kanyang sinumpaang salaysay na may kinalaman siya sa kaso. Wala daw siya sa loob ng kanilang building nang maganap ang krimen. Pero hindi naniniwala ang ina ng biktima. Magpakita ka, parang awa mo na. Kasi hindi ko pa nakita yung mukha mo hanggang ngayon mula binurol ang anak ko. Emil Sumangil, nakatutok 24 oras.
4 na kabataan ang arestado dahil sa pagnanakaw ng isang motorsiklo sa bayan ng Solano, lalawigan ng Nueva Vizcaya. Nakita sila ng mga pulis na may tinutulak na motorsiklo. Doon natuklasan na sinira ang lock ng motor. Wala rin naipakitang dokumento ang mga sospek na magpapatunay na sa kanila yung motorsiklo. Umami ng mga sospek na nakursunadahan nilang nakawin ng motor, dala ng kalasingan. Naharap sila sa kasong karnaping. Iniimbestigahan din kung kanila rin ang mga hinihinalang nakaw na piyesa ng mga motorsiklo na natagpuan sa isang abandonadong bahay. Mga kapuso, hindi mapigilan ang ating kachika ngayong gabi. At kasama pa rin natin ang napakasipag na si Luan G. Luan. Salamat, Mike. Isa sa mga pinaka-busy sa showbiz ngayon ang international star na si Lea Salonga. Pero blocked off na sa kanyang kalendaryo ang araw ng kasal ni Ogie Alcacid at Regine Velasquez, kung saan isa siya sa mga kakanta. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. Isa si Lea Salonga sa mga binigyan ng parangal ng Town & Country magazine sa larangan ng music and theater. Natutuwa si Lea na mapabilang sa listahan ng tinaguriang Women of Style and Substance. Hindi nga naman matatawaran ang naging kontribusyon ng international star para makilala ang talento ng Pinoy sa ibang bansa. It's nice to be included in this list. It's a really wonderful list of women, so I feel very proud to be a part of it. Nakatakda na namang umalis si Lea papuntang London, kung saan kasama siya sa 25th anniversary concert ng Les Miserables at siya ang muling napiling gumanap bilang Fantine. Hectic nga raw ang schedule niya hanggang matapos ang taon. Hindi na rin naitago ni Lea ang excitement sa nalalapit na kasal ng mga kaibigang sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez. Sinabi na ni Ogie na si Lea ang napili niyang kumanta ng ginawa niyang kanta para kay Regine na Kailangan Ko'y Ikaw. Oh, I'd love to. Sabi na niya, if it's already made public, then I'd better start studying my material this early. So, I think it's just going to be a really, really beautiful day for the both of them. Ang kasalang Ogie at Regine daw ang isa sa hindi niya pwedeng ma-miss na okasyon. I will be there. I will watch everything. I will have tissue paper with me because I'm sure I'm going to be crying. I don't know how I'm going to be able to sing because I'll probably be crying. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Eat Bulaga Dabber Cats nasa US na para sa kanilang show. Abangan yan mamaya. Susunod! Kamkaringal sa Quezon City, magtatatlong buwan ng walang tubig dahil sa utang. Guro sa Iloilo, inirereklamo matapos ba namang palakaring palungkod ang kanyang mga estudyante. At singer na si George Michael, sentensyadong makulong dahil sa pagmamaneho ng bangag sa droga. Tutukan lahat ng yan dito sa 24 Oras.